Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwentong pumapatungkol sa pag-ibig na may titulong Sa Gitna ng Traffic at Takot. Hindi lahat ng love story nagsisimula sa grand gestures, sa flowers o sa first sight. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng ingat ka pag-uwi. Si Mara ay isang working student sa Malolos. Araw-araw siyang bumabiyahe ng mahigit 2 oras para makapasok sa school at trabaho. Pagod ang lagi niyang kasama. Minsan, hindi na siya nakakakain ng tama. Minsan, umiiyak siya sa jeep dahil hindi niya alam kung kakayanin pa ba niya ang lahat. Tahimik lang siyang tao. Isang tipong maraming problema pero ayaw maging pabigat sa iba. Isang gabi, sobrang lakas ng ulan. Halos baha na sa kalsada at siksika na ang mga tao sa terminal. Doon niya unang napansin si Ellie. Nakaupo ito sa dulo, basa ang uniform, hawak ang sirang payong. Hindi naman gwapo sa paningin ng iba, pero may kakaibang gaan sa mukha niya. Parang kahit pagod siya, marunong pa rin siyang ngumiti. Nagkatabi sila sa jeep dahil wala nang maupuan. Habang umaandar ang sasakyan, biglang tumirik sa gitna ng baha. Nagreklamo ang karamihan, pero si Ellie tumawa lang at sinabing, "Mukhang gusto muna tayong pag-usapin ni Lord bago pa uwiin." Napatawa si Mara kahit sobrang sama ng araw niya. Doon nagsimula ang lahat. Hindi sila agad naging close. Hindi rin palaging may kilig. Ang madalas nilang pag-usapan ay pagod, problema sa pamilya at pangarap sa buhay. Unti-unting naging parte sila ng routine ng isa't isa. Kapag hindi nakakapag-reply si Mara, magtatanong si Ellie kung nakakain na ba siya. Kapag alam ni Mara na toksik ang araw ni Ellie sa trabaho, bibili siya ng paborito nitong tinapay kahit alam niyang gipit siya. Simple lang, pero minsan, iyong simple ang pinakamatindi sa lahat. Habang tumatagal, mas nakikilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Mara na si Ellie ang breadwinner sa pamilya nila. 2 kapatid ang pinag-aaral niya habang nagtatrabaho sa maliit na computer shop. Pangarap niyang maging engineer pero huminto siya para tumulong sa kanyang mga magulang. Si Mara naman lumaki sa pamilyang sanay sa sigawan. Hindi siya sanay sa lambing, kaya noong una, hindi niya maintindihan bakit may taong kayang maging mabait nang walang hinihinging kapalit. Pero dumating din ang punto na nasubok silang dalawa. Naging busy si Ellie sa trabaho. Halos hindi na sila magkita. Si Mara naman, sunod-sunod ang exams at bagsak ang mental health. Dumating iyong panahon na kahit alam nilang mahal nila ang isa't isa, puro away na lang ang nangyayari. Iyong maliit na bagay lumalaki. At isang gabi, napagod si Mara at sinabi niya, "Baka hindi tayo para sa isa't isa." Tahimik lang si Ellie noon. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ang sabi lang niya, "Kung pagod ka, pahinga ka, pero
sana wag mong isipin na kailangan mong harapin lahat ng mag-isa. Umuwi si Mara nang umiiyak. Ilang linggo silang hindi nag-usap at doon niya na-realize na hindi pala puro kilig ang totoong pagmamahal. Hindi ito iyong laging masaya. Minsan, ito iyong taong nananatili kahit mahirap ka nang intindihin. Iyong taong hindi ka susukuan kahit hindi mo na mahala ang sarili mo. Isang araw, habang nasa school si Mara, biglang nawalan ng malay ang mama niya dahil sa high blood pressure. Wala siyang malapitan. Nanginginig siyang umiiyak sa ospital nang may biglang umupo sa tabi niya. Si Ellie. Hindi ito nagsalita agad. Inabot lang nito ang tubig at hinawakan ang kamay niya. Mara, at your weakest, tandaan mo na nandito pa rin ako. Ang sabi nito. Doon tuluyang bumagsak lahat ng pader ni Mara. Hindi naging perpekto ang relasyon nila pagkatapos noon. Nag-aaway pa rin sila. May insecurities pa rin. May mga gabing gusto na nilang sumuko. Pero natuto silang mag-usap kaysa manghula. Natuto silang makinig kaysa manakit. Natuto silang magmahal ng hindi kontrolado ang isa't isa. Pagkaraan ng ilang taon, pareho silang nakapagtapos. Hindi mayaman ang naging buhay nila agad-agad. Wala silang movie-like ending, walang mansyon, walang sobrang bonggang proposal. Pero tuwing uuwi sila galing trabaho, sabay silang kumakain ng street food sa gilid ng daan habang nagkukwentuhan tungkol sa araw nila. At minsan, habang nakatingin si Mara sa pagod ngunit masayang mukha ni Ellie, napapangiti siya. Kasi na-realize niya na ang tunay na pagmamahal hindi iyong pinakamagarbo, hindi iyong pinakamaingay, at hindi iyong puro I love you. Minsan, ang totoong love story ay iyong taong pinipiling manatili araw-araw. Kahit mahirap, kahit magulo, at kahit hindi sigurado ang buhay. Dahil sa totoong buhay, ang pagmamahal ay hindi fairy tale. Pagpili ito araw-araw. At yan po nagtatapos ang ating kwento. Magandang araw po ulit and God bless.